Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbulay-bulay sa hapon na ito bilang bahagi po ng ating pagdiriwang sa ating ika-119 na taon ng ating pagkatatag ng ating iglesia dito sa Castillejos. Bilang bahagi po, ako ay naatasan na manguna sa inyo sa hapon na ito sa ating midweek encounter with God. Bilang pasimula po, ang ating pagbubulay-bulayan sa hapon nito ay may pinamagatang kong A Future with Hope in Jesus na magiging batayan natin sa sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 20, talata 1-18. Ganito po ang sinasabi. Samahan niyo po ako. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakalakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay." Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya ito nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ang kausap na ang hardinero, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko." "Maria," sabi ni Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, "Rabuni," nang ibig sabihin, "Guro." Sabi ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, "Nakita ko ang Panginoon," at sinabi niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri at itinataas sa hapon ito, Panginoon. Maraming salamat po sa oras at pribilehiyo na iyong binigay sa amin upang kami ay magsama-sama at magpanalanginan at mag-aral at magbulay-bulay na yung mga salita sa hapon ito sa online. Maraming salamat po at ikaw patuloy ang magpala sa amin, sa lahat ng mga anak mo na nakikinig at nanunood ng live streaming na ito. Kung saan man sila naroroon, Panginoon, kayo pong patuloy na magpala sa kanila. Ibuhos niyo po ang lahat ng biyaya at lahat ng mga nais mong iparating sa amin sa hapon ito. Gamitin niyo po ang iyong abang alipin upang maging daluyan ng iyong biyaya sa hapon ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas.
Amen. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagkaroon ng malaking impact sa ating pananampalataya bilang Kristiyano ngayon. Nagkaroon po ng 4 na principle sa A Future with Hope in Jesus. Una po, ang first principle, don't be afraid to step into uncharted territory. Huwag matakot na pumasok sa lugar na hindi pa nasusubukan. Ang pinakamalaking takot ng tao ay a fear of unknown. Fear of unknown. Tingnan natin ang nangyari sa mga naunang dumalo sa libingan ni Jesus. Tingnan natin ang mga nangyari sa mga naunang dumalo sa libingan ni Jesus. Si Maria Magdalena, na kauna-unahang nakarating sa libingan ni Jesus. Siya ay hanggang pinto lang at ang tanging nakita lang niya ang naigulong na batong panakip sa pinto ng libingan. At si Juan din ay huminto at nanatili lang sa pinto ng libingan. Si Pedro, matapang, tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng libingan, kaya't nakita niya na hindi napunit ang kayong linong pinangbalot kay Jesus. At ang panyo na pinagbalot sa ulo ni Jesus ay nakahiwalay at nakatiklop sa isang tabi. Tila may makapangyarang kamay na humugot kay Jesus mula rito. Kaya si Simon Pedro ang unang nakawitness ng himalang ito. Tiyak na maharap tayo sa mga bagay, lugar o pangyayari na hindi pa natin kabisado. Sa mga sitwasyong hahamon sa atin, iwan ang ating comfort zone. Mapagtagumpayan natin ang mga ito dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Don't let the fear of the unknown keep you from experiencing a life greater than you have ever known. Huwag nating hayaang pigilan tayo ng takot na maranasan ang iyong buhay na mas dakila kaysa sa ating naranasan. Second principle, don't quit, hold on to your faith. Huwag kang sumuko, manatili sa iyong pananampalataya. Si Pedro ay nakakita, good yon. Si Juan ay nakakita at naniwala, mas lalong good. Pero ang problema, kapwa hindi sila nakapaghintay. Ang pinakamataas sa sukatan ng faith ay katigaang maghintay. The 2 apostles quit when they were almost dead. Sayang na sayang. They missed the opportunity to see Jesus alive. Sabi nga, the future does not belong to quitters. Sabi nga doon sa kanta ni Freddy Aguilar, ang umayaw ay hindi nagwawagi. May mga taong maaabot na sanang tagumpay kung hindi lamang sumuko. May mga tao namang sa kabila ng maraming kabiguan ay hindi sumuko, kung kaya't sa bandang huli nagtagumpay. Huwag kang susuko sa harap ng kabiguan. Gawin mong tungtungan ang iyong mga kapighatian upang maabot mo ang tagumpay. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa isang Kristong bumangon sa libingan, masasabi rin natin ang sinabi ni Pablo, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Third principle, beware of killer assumptions and expectations. Mag-ingat sa mga nakamamatay na palagay at inaasahan. Nang dumalaw si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus, ang assumption niya ay makikita niya ang bangkay ni Jesus. Kaya hindi niya makita ito at inakala niya itong ninakaw. Dahil mali ang kanyang assumption. Mali din ang kanyang conclusion. Ang kanyang maling assumption ay tumakip sa kanyang mga mata, kung kaya't nahirapan siya makita ang katotohanan. May sinasabi sa psychology na self-fulfilling prophecy. Kung ano ang iniisip mo'y siyang mangyayari. Kung ano ang inahanap mo'y siya mong makikita. Nang makaharap ni Maria si Jesus,
Inaakala niyang ito ang hardinerong kumuha sa bangkay ni Jesus. Kung mali ang ating assumptions tungkol sa Diyos at sa pagkilos ng Diyos, hindi natin mararanasan ang kanyang presensya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, isang Kristong bumangon sa libingan, mapapalaya tayo sa kasinungalingan, sa killer assumptions and expectations. Sabi nga ni Jesus sa 1 chapter 8 verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ikaapat na principle, always be on the go. Laging handang humayo. Sa gitna ng pagkatakot, kagulumihanan at kawalan ng pag-asa, narinig na Maria ang pinakamatamis na salita sa buong mundo na tawagin ni Jesus, si Maria sa pangalang Maria, sa kanyang pangalan. Iyon ang nagbukas sa kanyang paningin na makita ang buong katotohanan. Ang Kristong inaakala niyang patay ay buhay. Tayo rin mga kapatid, buksan natin lagi ang ating mga tainga sapagkat tatawagin ka rin ni Jesus sa iyong pangalan. He knows your name, kakayahan, at ano ang iyong magiging bahagi sa kanyang mga gawain. Kung tayo tunay ang sumasampalataya kay Jesus, kailangan hindi tayo hinto sa paghayo at pagsaksi sa pagiging Diyos at tagapagligtas ni Jesus. Hindi ba aaaring manatili tayong inaalaga ang tupa habang panahon? Kailangan tayong maging pastol. Kinakailangan tayong lumago at mag-mature. Tayo'y mga anak ng muling pagkabuhay. Atin ng bukas upang angkinin. Atin ng pag-asa upang yakapin. Mangyayari ito kung isa sa buhay natin araw-araw mga prinsipyo at pag-angkin sa bukas na tigib ng pag-asa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming binahag, na aming pinagbubulay-bulayan sa gabing ito. Patuloy niyo po kaming pagpalain sa nalalabing araw ng mga ligong ito, sa aming paghahanda, sa aming nalalapit na 119 Church Founding Anniversary. Gamitin niyo po at pagpalain niyo po ang bawat isa na magiging bahagi nito at ang aming papapractice sa mga ihandog namin mga awit, mga sayaw para sa iyo, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, ang bawat committee na nakatalaga upang magkaroon ng successful na pagdiriwang ng aming 119 Church Founding Anniversary. Patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, sa aking mga kapatid na kasama namin na nagbubulay-bulay at nakikipanalangin sa hapon na ito kung saan man sila naroon sa mga kapatid namin na sa ibayong dagat. Ay kayo na po, Panginoon, idinadalangin namin ang nangyayaring gera sa Middle East. Kayo po ang patuloy na umipos sa mga kinaukulan, sa mga namumuno. Ipuin niyo po sila, Panginoon, upang magkaroon ng peaceful na pag-iisip at upang malagpasan ang krisis na ito. Yan po, Panginoon, ang aming bansa, ang aming Pangulo, at ang aming mga opisyal, ang aming mga local governments na kinaharap na mga problema ngayon, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless sa kanila. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom, patuloy ng patience, ng kahinahunan, Panginoon. At kagandahang puso, Panginoon, sa pagdidesisyon para po mapaayos ang aming bansa, Panginoon. Ganun po, Panginoon, dinadalangin namin ang aming iglesia. Kayo po ang patuloy na magpala at ang aming pastor, diakonesa, ang mga laiko ng aming iglesia. Ganun po, Panginoon, patuloy niyo pong i-bless ang bawat isang kasapi ng Casillas Methodist Church. Kung ano man po ang pinagdadaanan ng aming mga kapatid at kung ano man kanila mga silent prayers para sa iyo, kayo po ang patuloy na magbigay at kung ano po ang iyong layunin, ano po yung plano, kayo po ang patuloy magpala sa kanila.
Ikaw po ang lagi namin itinataas sa gabing ito at ikaw po ang lagi naming pinaparangalan sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Sandali lang po. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. No, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come. If ever I was lost, and you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my God and King. I'll live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. Oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come. If ever I was lost, and you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. God bless ating lahat. Sa Diyos po ang papuri.